Magandang araw. Naglabas po ng statement itong PDP. Base po dito sa kanilang mensahe at nakapost po ito sa page mismo ng PDP 9 hours ago. PDP Laban welcomes Amy Marcos and Camille Villar as guest senatorial candidates for 2025. In line with its enduring commitment to democratic governance, national unity, and shared prosperity, PDP Laban has officially adopted Senator Maria Imelda Amy Marcos and Representative Camille Villar as guest candidates in a senatorial slate for the 2025 national and local elections. Through PDP Resolution Number 04 S 2025, the party recognized Marcos and Villar's leadership and legislative service align with its founding values, faith in divine providence, respect for human dignity, enlightened nationalism, and participatory democracy. Okay? So, dahil gumawa po ng bumuo ng resolution itong PDP Resolution Number 4 para gawin guest candidate itong si Amy Marcos at Camille Villar. So, ibig sabihin yan po ay napagkasunduan ng pamunuan ng PDP. Okay? Sa pangunguna ni Tatay Digong at ni Senator Robin Padilla. At siyempre, yan po ay napagkasunduan malamang ng leadership ng PDP dahil hindi po naman yan tatanggapin, hindi naman po gagawa ng resolution number 4 ang PDP kung hindi sila nagkasundo. So, ibig sabihin yan, si Amy Marcos at Camille Villar ay ini-endorso na ni Tatay Digong. Bagamat walang opisyal na pagtaas ng kamay o pagsabi mula kay Tatay Digong, dahil po sa resolution, ibig sabihin yan, ini-endorso na rin sila ni Tatay Digong at ng buong PDP. Okay? O ngayon, ano ang epekto nito sa kandidatura ni Amy Marcos at ni Camille Villar? Sila ba ay makakuha ng suporta sa mga DDS? Yes. Kung malaman ninyo, mapansin ninyo, bagamat inendorso ni VP Sara itong si Amy Marcos, pero mapansin ko sa mga comment section, maraming ayaw sa kanya ng mga DDS sapagkat ang kanilang sinusunod, kung ano lang ang inendorso ni Tatay Digong, yun lang. Duterte 10. Kasi yun ang bilin ni Tatay Digong Duterte 10. Okay? Ngayon, since kasama na sila sa PDP, ibig sabihin yan, malaking tulong sa kanila. Okay? Malaking tulong sa kanila itong pag-adapt ng PDP para gawing guest candidate itong dalawang ito. Okay? So ngayon, dahil po inendorso rin ng INC itong si Amy Marcos at Camille Villar, sa tingin ko, mas malaki ang chance nila na makapasok sa Magic 12. Dahil mapansin natin noong mga nakaraan, bago i-endorso ng INC itong si Camille Villar at Amy Marcos, halos pasok sila sa Magic 12 sa mga survey. Malapit sila sa Magic 12. Si Amy Marcos minsan number 13, number 14.
Si Camille Villar naman, kailan lang pasok sa survey, sa Module 12, pasok siya. Wala pang endorsement noon ng INC, hindi lalo na ngayon, na silang dalawa ay binitbit ng INC. Okay? Silang apat lamang, o 5, ang inendorso ng mga Duterte, ang inendorso rin ng INC. Si Bongo, si Senador Bato, si Rodante Marcoleta, Amy Marcos at Camille Villar. Yang 5 yan na kasama sa PDP lineup ang inendorso ng INC. 5 sila. Okay? Kaya yan po ay inaasahan natin na mas tataas pa sila, aangat pa sila sa survey. Okay? Si Camille Villar, okay, wala problema sa mga DDS. Kasi alam natin na itong mga Villar, ever since, ay talagang close yan sa mga Duterte. Hindi yan nila iniiwan ang mga Duterte. Talagang ang friendship ng Villar at Duterte, hindi yan natidibag kahit noon pa man. Okay? Kaya mapansin ninyo, nung si Tatay Digong po ay kinidnap, dinala sa Dahig, ang mga Villar ay nagbigay ng kanya-kanyang pahayag. Okay? Patungkol sa ginawa kay Tatay Digong. Okay? So ngayon, kung sakali, ito kung sakali makapasok itong 5, si Camille Villar, Amy Marcos, Marcoleta, De La Rosa, Bongo, so 5, plus Robin Padilla. So magkakaroon po ng 6 o 7 kasama si Mark Villar. 7 na masasabi natin na siyang magdidipinsa o magtatanggol kay VP Sara pagdating sa pagdinig ng impeachment. 7 yan, 7. Yan, maasahan natin yan. Okay, ulitin ko, Amy Marcos, Camille Villar, Marcoleta, De La Rosa, Bongo, Padilla, so 6 plus si Mark Villar. So yan po, in-expect natin na yan po ay siguradong ipagtatanggol si VP Sara. So kulang pa ng 2 para maging 9, para hindi ma-convict si VP Sara. Okay? So kay ako napapansin ko, pwedeng si Alan Cayetano. Pwedeng natin isama si Alan Cayetano bilang pang-8 para i-acquit si VP Sara. Sino pa? Jinggoy. Ako, malaki ang aking kutob na itong si Jinggoy, yung dalawang magkapatid, ay buboto pabor para i-acquit si VP Sara sa impeachment. Yung dalawang magkapatid na yan. Okay? Sa akin 80% boboto yan to acquit VP Sara. Ang dalawang magkapatid na yan na si Jinggoy at si GB. Base sa akin napapansin base sa akin napapansin. Okay? So yan po, sakali. Ngayon, kaya naniniwala ako na ito pala mga kababayan, naniniwala ako na kung black voting ang mga DDS, mga Duterte supporter, ay naniniwala ako na itong Duterte 10 na ito ay makakapasok. Bakit kaninyo? Kung pagbabasihan natin si Senador Bongo ay number 1, nag-number 1 sa survey,
kung lahat po na bubuto kay Senador Bongo ay ibubuto lahat itong Duterte 12 na ito, pasok po lahat yan. Okay? Kung mag-block voting, ang basihan natin si Senador Bongo. Okay? Kung mag-block voting. Kasi si Senador Bongo po ay nung hindi pa naman siya ini-endorse ng iglesia, ng INC, number 1 na po siya. Okay? Number 1 na po siya. Kaya, malaki ang chance kung susundin lamang ng mga Duterte supporter itong panawagan ni Tatay Digong na black voting, pasok po lahat yan. Ang Duterte 12 na yan. Tama? Ang mahirap lang, kung hindi lahat tumalima sa panawagan ni Tatay Digong. Di ba? Kasi nangunguna si Senator Bongo eh. Di ba? Nangunguna siya eh sa survey. Di ba? Kaya naniniwala ako. Pag nag-block voting.